So, yan, magandang hapon sa ating lahat. So, bagamat umulan dyan, kaya hindi tayo natuloy sa ating Bible study. So, naisip ko na gawan na lang ng video. At pagkatapos nito ay isesend ko sa GC dito sa mismo sa GC natin, at mag-take note kayo kung ano yung naintindihan nyo sa lesson natin, dahil i-check ko tomorrow. Ngayon, video lesson muna tayo. So, ang ating tatalakayin ngayon ay renewed mind. So, ibig sabihin, i-reset ang utak. So, parang phone ito. Parang phone mo yan. Kapag sobrang bagal or lag or puno ng apps na di mo naman ginagamit, ano ang ginagawa mo? So, ang ginagawa natin ay nire-reset natin. So, ganun din ang utak at puso natin. Ang renewed mind, ibig sabihin, hinahayaang i-reset at i-update ni God yung paraan ng pag-iisip natin. Dahil sinabi niya sa Book of Romans 12, verse 1 to 2, tingnan nyo na lang kung may Bible kayo. Huwag kang magpa-apekto sa mundo. So, alam mo yung pressure sa TikTok, Instagram, at GC ng classmates mo. So, dapat ganito kay skinny, dapat may ganito kang gadgets, dapat cool palagi. Pero sabi ni Paul, sabi niya doon, huwag mong i-dictate ng mundo kung sino ka at kung ano ang tama. So, parang sinasabi ni God, tama na sa pag-copy-paste ng values mo sa iba. Ulitin ko, tama na sa pag-copy-paste ng values ng iba. I-update kita sa original settings ko na mahalaga ka, sapat ka, kasi gawa kita. So, pinapahiwatig dito na tama na yung paggaya mo sa ibang tao. Tama na yung paggaya mo sa values ng iba. Dahil kung tutuusin, okay ka na. Dahil sapat ka na kung anong meron ka. Sapat ka na dahil gawa ka ng Lord. Ginawa ka ng Diyos mismo. So, ito tanong natin sa sarili natin. Anong trend ng mundo ang pili kong sinusunod kahit alam kong mali para sa akin? So, itanong natin yan sa isipan natin. Kung meron tayong naiisip na trend or trending kumbaga. So, pangalawang verse, Philippians 4:6-9. Palitan ang overthinking ng panalangin. Ito, overthinker ka ba? Paano? Ang overthinker kasi, na ito yung parang nag-overthink kasi isang bagay. Example, so, paano kung bumagsak ako? Paano kung di ako magustuhan nila? Paano kung di ako pumasa? So, lahat ng yan, ang sabi ni God, ibigay mo sa akin lahat yan sa prayer. Tapos punuin mo ang utak mo ng mga bagay na totoo, mabuti, maganda. Parang nag-unfollow ka sa toxic na pages. Tapos nagpa-follow ka sa mga nagbibigay ng peace. Kumbaga peace of joy. So, ibig sabihin na lahat ng mga negatibo mong pag-iisip, like parang sa exam, kung iniisip mo na hindi ka papasa, ibigay mo sa Diyos lahat ng yun. At palitan mo ng mga positibo ng pag-iisip. O, tanong ulit natin sa sarili natin. Ano yung paulit-ulit na iniisip mo na nagpapa-anxious sa akin? Or iniisip ko na nagpapa-anxious sa akin? Naipagdasal ko na ba ito? Naipagdasal ko na ba yan? So, tanungin mo sa sarili mo kung mayroon ka pang hindi na ialis o mayroon ka pang hindi na ibigay sa Diyos na mga overthinker. Ibigay mo sa Diyos yun, ipag-pray mo sa Lord.
Dahil sabi niya sa Colossians 3:1-3, basahin nyo na lang ito ng buo dahil ang iano ko na lang is yung mga point. So iangat ang focus mo. So kung ang buong araw mo puro sa grades, sa crush, or sa hate comment, sa kung anong wala sa'yo, ay malulunod ka. Pero sabi ni God, itaas mo ang tingin mo, may mas malaking istorya ka pa. Hindi lang sa school, hindi lang sa crush, o hindi lang sa jowa, kundi may purpose ka sa eternal. May purpose ka kung bakit ka narito sa mundong to. May purpose ka kung bakit ka nabuhay sa mundong to. May purpose ka kung bakit ka ginawa ng Diyos. Dahil parang naglalaro ka lang ng mobile games. Kung nakatingin ka lang sa minimap, di mo makikita yung buong laban. Kailangan mong tumingala sa main screen. So main screen na tinutukoy dito is kay God. So kapag sa sarili mo lang gawa, o kapag sa mundo mo lang nakikita, hindi mo nakikita yung tunay na laban. Tumingin ka sa Diyos. Dahil na kahit anumang klaseng laban man yan, o kahit anumang klaseng pagsubok man, kaya mo lagpasan dahil kasama mo ang Diyos. Tumingin ka lang sa main screen, kay God. So, dito na ako magtatapos sa last verse, Psalms 51:10. Lord, hinisin mo ko. So, minsan, ang dumi na ng utak natin sa comparison. Sa inggit, sa galit, sa lust, sa negativity, at hindi mo kayang linisin or alisin yung mag-isa. So, kung kilala niyo si David nung nagkasala siya, di siya nagkunwari. Dumiretso sa kay God. Nasabi niya, gumawa ka ng malinis na puso sa akin. Okay lang magsabi kay God ng ganon. Okay lang magsabi sa Lord ng ganon. Na, Lord, pagod na ako sa pag-iisip ko. Ikaw na mag-ayos. So, pwede mong kausapin ng Lord. Pwede mong sabihin sa Lord ito. Na kapag may naiisip ka or may negativity ka ng pag-iisip, Lord, pagod na ako sa pag-iisip. Lord, pagod na ako sa isip kong ito. Palitan mo to ng totoo na nanggagaling sa'yo. So, para madali nating tandaan, renewed mind, ibig sabihin nun, i-reset mo ang utak mo kay God, hindi sa mundo. So, ang pag-iisip mo tungkol kay God, hindi sa mundo. Ipagamit mo yung buhay mo kay God. Huwag mong hayaan na ang mundo ang maghari sa buhay mo. So, ito ang challenge natin ngayong week. So, pumili ng isa na toxic thought na lagi mong iniisip. So, tuwing darating yon, sabihin mo, Lord, hindi to galing sa'yo. Palitan mo to ng truth mo. Tapos, basahin mo itong Psalms 51:10. So, kapag mag-isip ka ng anumang negativity na thoughts, sabihin mo na, Lord, hindi to galing sa'yo. Kung meron ka mang negatibo na pumasok sa isipan mo, alam mo na yun na hindi sa Lord. Lord, hindi to galing sa'yo. Palitan mo to na totoo. Palitan mo to ng tutong ikaw. Pwede mo sabihin sa Lord yun. So, hanggang doon lang muna dahil hindi pa ito tapos, meron pa tong susunod na topic. So, sa susunod na topic, siguro kapag nakapunta na ulit ako dyan, ay doon ko ituturo yung pang week 2. Dahil ang topic natin in the whole of May ay itong Kingdom Mind. So, again, i-take note ninyo kung ano yung naintindihan ninyo at isa nyo na lang sa GC
para ma-check ko kung talagang napanood nyo tong video. So, yun. God bless you. And see you in the next Bible study.